napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sa Google Drive talaga. Yun o. So eto no, may isang video po yan. No? Ito, video yan ha, video. Etong video na to, about to kay Maharlika. Tapos, etong nasa gitna na vlogger, ayan po yung sinasabi kong vlogger na inutusan ng asawa na bumili ng suka. No, bumili ng suka ay pagbalik naging vlogger na po. Pa-interview na muna si Morales sa Banateros. Yun, isa pa sa pinakamaganda yung Banateros. No, pa-interview siya kay Eric bago siya humarap sa hearing. At sana mag-ingat pa siya ng gusto. Eto na ba ang pulburon video na matagal na natin na hinahanap or inaabangan? Etong pulburon na viral video na to. So ginamit ko lang yung thumbnail ni Maharlika ha para isingit tong video na to kasi baka mamaya matsupulangko tayo dito, no? So game na ba? Game na ba kayo? Gusto niyo lang mapanood to? Game na, hindi to fake ha, hindi ko ito lang in-edit ko dyan yung kinuha ko lang yung thumbnail. So panoorin natin. Bagong video. So ito na nga po guys. Pinag-isipan ko pa talaga kung i-reveal ko to, pero I think Puta na. Mukhang may katapat na si Maharlika sa mga expose. Maharlika, mukhang may katapat ka na sa mga expose mo sana maproteksyonan si Morales, kawawa naman. Kaya nga sige, go! kailangan nyo tong malaman. So ito na nga po guys, i-reveal natin yung pinaka-darkest secret ni Maharlika. Ano naman na ginawa niya sa kanyang asawang Amerikanong itim. May asawa ba Amerikanong itim si Maharlika? So ito na nga po guys, sa totoo lang ha, malaking pasabog to. Kasi nagmamalinis si Maharlika dito sa social media, di ba? Pero sa gitna at... Magsampalan na kayo! Ay, joke lang. Buta na to, tanso vlogger itong nagsasalita. sa likod, harap, gilid ng kanyang pagmamalinis, putang ina. Putang ina! Huwag ka magmura, ba't dyan? Putang ina! Huwag ka mura ng mura, tangina ka! Huwag ka magmura, ba't dyan? May mga nanonood na bata, hayop ka, gago ka, tangina ka! Sorry, nadala lang. Nagmumura sabi ko, ayoko na nga magmura Mura siya ng mura Ha? Natantad tuloy ito ng mura. Kasi huwag na magmumura ayoko na magmura Ha? Okay, play natin. Meron siyang ginawang kasalanan na hindi ko alam kung ngayon nabigyan na ng hustisya. Ngayon, may picture pala to ha, na may pinakita siyang dokumento. Ito, tingnan natin. May picture siya na pinakita na dokumento na di umano ay totoo itong sinasabi niya. Naku baka mamaya yung mga supporters si Maharlika dyan, send to kay Maharlika. Kasuhan niya tong tansu vlogger na to nang manahimik ang kipay nito bunga nito. Sorry. Ito ano mong pangalan nito? Ito. So dito may pinakita siya. Dalawa pala channel nito, no? May bali may pinakita siyang ito na isang envelope. So i-screenshot na lang natin. Saan yung envelope na yun? Ito to. Okay. So yan, ano tong mga envelope na to? So ito, picturean natin guys. Tapos i-flex natin dito. Picturean natin, tapos i-flex natin. Nasaan na yung Saan na yung... gumana ka. Ba't tayo gumana? Ha? Ay, ayun yung gumana agad dito pala. Camera na lang. Yan, So, may pinelect siya na... May pinelect siya na receipt or dokumento na eto daw ay patunay na alalahanin niyo ha. Etong vlogger na to, siya din po ang nagpauso ng may kabit daw si VP Sara, si Inday Sara. May kabit daw ha.
Pag ano daw, tawag dito kapag sino inggit, Sir Joey? Ganyan talaga pag inggit. Sino ba? Sinong may inggit kay Marlica? Ako? Hindi ako nainggit kay Marlica. So may dokumento siyang inilabas. Hindi ko gawain ng maka-Pilipino. What? Diyos ko po. Guys, tataas yung balay. Hindi ko kinakampihan ng gusto dito si Marlica, pero putay na. Kung ikaw man, magsasabi ka na hindi gawain ng isang Pilipino, bakit yung ginawa nyo? Kaya ko ito nireactionan kasi ito yung sinupalpal niya yung sarili niya. Ito po yung nagpakalat na may lalaki, si BP Sara, na si Jan Amores nga daw. Ewan ko kung tuloy ba yung kaso na isinampa ni Jan Amores sa 5 or 4 ata, 6 na vlogger na to, no? Na ginawan siya ng issue about kay BP Sara. So kaya ko itong nireactionan kasi nga, ginaantay ko itong sabihin niya na sabi niya ito, pakinggan niyo Maggie, Na hindi ko alam kung ngayon nabigyan na ng hustisya. Hindi ko gawain ng maka-Pilipino. Di ba? Hindi daw gawain ng mga Pilipino. Putangin na bakit nung yung ginawa mo kay BP Sara na may lalaki siya, gawain ba ng Pilipino yon? Tangina ka? Ino mo? Hindi nakapagpigil eh. Binuri. Guys, tataas yung balahibo nyo dito. Wow. Ganito po kasama si Maharlika. Anyway, itong revelation natin na to, actually, I have a photocopy. Ang English I have a photocopy. Puta. And guys, meron tayong photocopy ng Isang palat autopsy ng kanyang asawa. Meron tayong photocopy, hindi po ako nagsisinungaling. Kasi meron pong nag-send sa akin na unanimous ang pangalan. Okay, kwento ko muna sa inyo guys. Una, kapag may mga sinisensay na dokumento, una dapat syempre tatanong mo muna yon. Ngayon, kung anonymous or walang pagkakilanlan na nag-send sa'yo, so paano mo mapapatunayan na totoo yan? Ito kasi nagpalaganap ng may lalaki daw si BP Sara kaya nire-reactionan ko. Bago natin i-reveal yung nakasulat sa papel na yan, kung ano nga ba yung mga nangyari. May nag-email sa akin, hindi ko din alam kung paano niya nakuha yung email ko. Bobo ka, nasa YouTube channel. Ito nasa taas email, Gmail, Kapag nakita nila, pwede ka nila sendan ng ano dyan. Anong hindi? Parang hindi mo alam. Puta na, kagaguhan na kwento. Yan yung paglilinaw ko sa inyo, maybe sa aking social media, pero in-email niya nga ako. Tapos? Nakalagay sa spam message. Yung spam message na email sa akin, noong November 3 pa po, eksaktong petsa. November 3 ako binigyan ng email. No? November 3, binigyan ka ng email. Kailan ka lang naging vlogger? Wait lang, alam ko kailan lang to naging vlogger eh. Tapos may November 3 ka nang nalalaman. Pero hindi ko binasa. Hindi ko naman kasi nakita kasi nasa spam. Kasi kapag natural email lang yan, magpa-pop up, diba, sa Gmail mo. Kaso hindi, nasa spam siya. Tapos ang pangalan ng email. Wait lang spam? Mayroon bang ganon? Tignan ko nga sa ano ko. Parang wala Ang pagkakaalam ko wala Walang spam May spam ba? Diba yun yung nasa dilata? Ay, sorry. Hindi, spam. Ito. Spam. Wala naman, Dito naman kitang-kita sa akin. Wala namang spam dito sa akin. Bakit sa'yo meron? Spam kasi pang Facebook Messenger lang yun, diba? Unanimous. So ngayon nga po guys, dahil nga mayroon akong hinahanap na email, syempre hindi pa sa akin nag-i-email yung sa yung sa silver play button ko, kala ko darating na, hindi pa pala. So mag-unboxing tayo guys ng ating silver play button. So hinahanap ko yung email ng UPS sa akin kung kailan nga yung dating yung tracking. Tapos guys, hindi ko inaasahan tong pangyayaring to. Ano daw? Email ng UPS sa akin kung kailan nga yung dating yung tracking. Tapos guys, hindi ko inaasahan. I-check mo yung tracking ng UPS dahil sa silver play button mo. Unang-una, nagpa-pop up na agad dyan sa cellphone mo, sa taas pa lang. Katulad doon itong na sa akin, hindi ko lang papakita yung picture doon.
May kita nyo dyan sa taas, no, nag-pop up nga yung sinend ko na picture sa ano ko, ito sa'yo, wala. Parang kalokohan. Hindi ko inaasahan tong pangyayaring to. Binuksan ko yung spam. Tapos, Tapos ito yung pagbukas mo sa spam, hindi mo pinrito. tumambad sa akin. Oh, Alam nyo ba guys, tapos, itong si Maharlika Oh. ay graduate pala ng nursing. graduate daw ng nursing si Marlica. Alam ko graduate to ng attorney, 'di ba? Alam ko nag-mass comm to eh. 'Di ba? Si Marlica, but nursing ba? Tama ba 'yon? Wala akong alam sa buhay ni Marlica eh. Kwento ko muna sa inyo Sige, Si Maharlika graduate pala ng nursing dito sa Pilipinas. Nagtrabaho itong si Maharlika according dito sa email. Okay, Tapos okay. may mga picture na sinend sa akin. Yung unanimous messenger na to, 'di ba? Itong unanimous lover natin, hindi ko alam kung bakit niya nga sa akin sinend eh. Itong si Maharlika, graduate pala ng nursing sa bansang Pilipinas. Tapos anong connect dun sa issue? Taong year 2007 or 2010 kasi may nakalagay doon 2007 at 2010. Babasahin ko na lang sa inyo mamaya or papakita ko kung this is the time, kailangan nating i-reveal natin. Pero this is the time. Kung si Marlica may tamang panahon, ikaw this is the time. Putangina. Bigay niya kanya kayong version ha. In fairness ha. Kung si Marlica, may tamang panahon. Eto, this is the time. Utay lang, gaya mo na si Marlica. Utay na Marlica, may umiidolo na sa'yo. May nag-idol na sa'yo, Marlica. Di ba napapansin? Yung nagsasalita, tinutukoy ko. Tsaka si Marlica, unanimous. Unanimous. Unanimous na naman. Utang ilan to hype ng mga tansu vlogger na to. Gagaling gumawa mo ito no? Marites versus Marites. Ay, sorry. Ano oras na ba? Tayo na, alas 12 na pala. Ang ingay ko. Sorry po mga kapitbahay. Nagtatrabaho lang po ako. Puta, ina. Ang tindi na chismo. Nag-chismisa na to. Puta, labanan eh. Puta, chismosa ako. Hindi, mas chismosa ako sa'yo. Wisit! Puta. Jay, si Jaime Marcos nag-utos kay Subiri pahinto ang hearing. Kaya papasa ng video. Sige, hanapin natin mamaya pag-usapan. Tapusin muna natin to. Marites versus Marites, ha? Okay. Noong taong 2007 or 2010, si Maharlika lumipad ng ibang bansa. Lumipad? Ay, kala ko, aswang din siya katulad ko eh. Oo, masarap kamit yan. Si Marlica, maraming maraming expose. Gusto kong makahingi. Akala ko lumilipad din siya katulad ko eh. Tuwing alas 3 eh. Nagtrabaho siya bilang caregiver, Okay. domestic helper. Wala namang masama guys, kung mag-domestic helper ka kahit ikaw ay Alam namin yun, kapag sinabi mong caregiver, domestic helper tawag dun. Ba't mo pa kailangan ulit? Ginagawa mo ba ginagawa mo pang kasing bobo nyo kami? graduate ng nursing tapos pagdating mo doon, taga-alaga ka ng matanda. There's nothing wrong with that. Kasi marangal yung trabaho. English ha? In fairness ha? English ka na nga, Maria. Maria. Ang problema dito guys, gustong maging US citizen itong si Maharlika. Tapos? So ngayon, yung inaalagaan niyang 57 years old na matanda, nanligaw sa kanya. Ay, nangligaw? Wow. Nanligaw kay Maharlika. And then eventually, nagpakasal sila. So that's why meron siyang tawag dito, Eventually. Eventually ka na ngayon. Dati you know ka lang ha. Nag-upgrade ka na rin ha, Marites ha. Tagal na commercial. US citizen. Yan. Hindi ko alam kung ano yan kasi di pa naman ako nakapunta ng ibang bansa. According lang po sa unanimous messenger na nag-message sa akin. So yung mga Ito, may comment. Alam mo, totoo to. Kanina ko pa na saksiyan to. No? Jay, pinapahaba niya ang oras para malaki ang kita niya. Hayop na yan. Ano to? Girl version ni Mike Abe? Mike Abe, dumadami na yung lahi mo. May girl version ka na, excuse me. Puta na, picture na sinend sa akin, pinrint out ko. Nandito nga guys, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Nandito pinrint out ko.
Nandito, Tayo na wala naman nagsasabi sa'yo sinungaling ka. Eh, bakit ka to? Na-explain dyan. mahaba, makapal ito. Oh, makapal, mahaba na, makapal pa. Tapos saan nilagay? Ano yan? May tinuturo siyang papel eh. Ito yung tinuturo niya. Ito yung tinuturo niya na mahaba daw. So, ayan. Wait lang. Ito yung tinuturo niya guys na mahaba na papel. Ito. Nasaan na yan? Ayan. Ayan yung tinuturo niya mahabang papel. Ito. Ayan. Yung mahaba daw. Ito parang mga school supply lang ng anak mo yan. Parang school supply lang mga anak mo yan hindi ako pumapatol nagtitrip lang ako dito. Ano to? Ingleserong bobo. Tayo na si Sir Diego, Ingleserong bobo no? Lightweight versus bantamweight. Tayo nyo. Ayop na ilagaw yung dalawang marites no? Okay. Dito na tayo. Balik tayo dun sa kanina. Okay? Balik tayo doon. Sarap pag-usapan nito eh. Pag inisa-isa natin to, hindi ko pa nakita lahat ng picture na to. Pero yung autopsy lang po. Bago tayo pumunta sa autopsy, ito yung nangyari. Autopsy? Tama ba narinig ko? Autopsy? What? Okay, play. Natin to, hindi ko pa nakita lahat ng picture na to. Pero yung autopsy lang po. Bago tayo pumunta sa autopsy, ito yung nangyari. Putang inang yan. Ay, ibig sabihin, patay na yung asawa ni Marlica. So, anong nangyari? So, namatay yung asawa ni Marlica, ganon. Kaya autopsy. So, bakit inautopsy? Ang tao, pag inautopsy yan, may foul play na naganap nung namatayan. So, ano ibig sabihin? Pinatay ni Marlica ang kanyang asawa, kaya may autopsy. So, dapat ilabas mo yan. Oo. Ang tanong dyan, kasuhan ka niya ni Marlica. Yari ka dyan. Mayaman pa naman na ngayon si Marlica. Autopsy, yan, bangkay? O, patay na daw eh. Ibig sabihin, patay nga. Autopsy eh. Di ba? Diba? Oo. Puta na, lumilevel up na yung pagiging marites nitong tanso vlogger na to. Yung asawa, Autopsy ka na nalalaman ngayon. Dati pa sardinas ka lang, napunta ka na sa may kabit si BP Sara. Ngayon may autopsy ka nang nalalaman In fairness girl niya, nagkaroon sila, hindi daw talaga. Kasi according to sa unanimous lovers na nag-send sa atin, nagkaroon ng anak, itong si Maharlika. Kasi nung lumipad siya, doon sa ibang bansa bilang domestic helper, bata-bata pa naman itong si Maharlika. So, najuntis ang lola nyo. Maharlika ka guys. Oo, najuntis eh. Mga ganun kataga, Maharlika yun, di ba? Oo, idol si Maharlika nito. Oo, najuntis daw si Maharlika. Oo, jutang ginemers, yan mga Maharlika language yan eh. Eto najuntis. Oo, idol nga si Maharlika nito. Maharlika, may nag-idol sa Tanso vlogger. Oh. So, nung najuntis ang lola nyo, okay. And tapos niya nang makuha yung mission niya eh. Gusto din atang humanap ng matigas na sorry. Ano? hotdog. At Ito, totoo naman, sinabi niya. Gustong makahanap daw ni Maharlika ng matigas na hotdog, okay? hindi na malamtay na hotdog, itong si Maharlika. Alam niyo kung ano ginawa niya sa kanyang asawa? Ano? Nilason niya. Itong ina, nilason? Guys, totoo ba to? Sino ba mga MDS dyan? Nilason ni Maharlika asawa niyan? Tuntado to. Gago, level up na yung ka-fake news nyo Nilason ni Maharlika yung asawa niya? Kaya pala may autopsy? May autopsy? So, ibig sabihin, nasa autopsy yung may autopsy daw eh. Nilason? Anonymous word of the day. Mamaya sa live ni Boss Dada punta ako. Sabi ko, Boss Dada, may anonymous ka ba dyan? Mga MBS, bakit anonymous? Baba ang ano yun? Ano to? Ba't may mga lason-lason pinatay? Kayo, wala, inggit lang kayo kay Maharlika. Di nyo kaya si Palangga Maharlika. Sinong si? Si ano to? Hindi, nga, Mamirasol eh. May may tawag dito. May nanggagayon na kay Maharlika sa tanso, no?
Oo, may pa expose din eh. Ilabas ang ebidensya ating, sabi. Tama. Nilason ang sarap. Kalokohan po yan. May hawak daw siyang ebidensya eh. Baka ano nila to. Baka katulad nung kay BP Sara. Para hindi mapansin ng... baka... Kaya, okay. Kaya nilabas siguro to. Kasi alam naman natin si Maharlika, di ba? Ano siya ngayon eh. Kilala sa... napag-uusapan talaga si Maharlika ngayon. So baka ginawa tong patay-patay sa asawa or baka kaya nilabas tong issue na to para hindi mapanood yung mga expose ni Maharlika. So, naku ate, pasensori, kawawa ka kay Maharlika. Oo, tingnan mo yung channel, tingnan natin channel nito. Ang channel nito, ang views niya kay Maharlika ay umabot lang ng, wait lang, 2 pa channel nito. Ang dami palang channel nito, no? Tigwa 100k subscriber, oh. Oo. Parang ano yun, no? Guys, ano yung ganun? Ano yun? Dilawan ba yung ganyan? No? Parang nasa rally siya yung cover photo niya, eh. 62k views 10 hours ago ang kay Maharlika autopsy. Oo, eto. So, hindi mo kakayanin si Maharlika kung sa views lang. Kawawa ka dun ang dami niyang channel, oh. Oo, ang dami channel. 2 channel niya, tigwa 100k. Tsaka sa kanyang profile pic, yummy si ate, ha? Yummy si ate, pero pagdating dito sa video, parang may paliparan ng aeroplano sa noo. Sorry. Totoo, nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Kaya dito sa channel niyo, yummy siya, oh. I-send ko nga to kay Boss Dada, kay Sir Diego mamaya. Dito, yummy siya dito sa 2 channel niya, oh. Mima. Wait lang, ha. 2 channel niya, yummy siya. Pero pagdating sa totoong buhay, 2 channel niya, isa pa nga, may may brace pa siya, oh. Pero pagdating dito sa full video, kakaiba na, oh. May rampahan ng replano sa noo hanggang ilong, eh. Nakalagay dito sa autopsy, nilason niya ang kanyang asawa. At ito yung malala dito, guys, kasi siya yung nag-aalaga sa kanyang asawa, di ba? Inaalagaan niya itong kanyang asawa. Ito yung mas nakakaiyak dito, yung masaklap dito. Sabi ni Sir Diego, galit si Maharlika nung 2022 kay Banat Bay. Hindi alam ko kasi, nalaman ko rin tong issue na to, Banat Bay at Maharlika, nung mga panahon na itong si Maharlika ay Marcos supporters pa. Di ba tinawag niya pa nga tinawag niya pa si Tatay Digong na Mangkanor ni Maharlika nun. So eto, ginawan niya ng issue dati si Banat Bay. So eto, ginawan din siya ng issue. Hindi na lang natin, eto, marites to marites na to, kaya hayaan na natin silang magsabong. Total, ito naman, panoorin na lang natin kasi ang sarap panoorin, eh. Hindi man lang nabigyan ng hustisya Aba? itong pagkategi ng kanyang asawa. Gayahin mo si Expedea Agent Morales. Tumawag or sumulat ka sa Senado para mapag-usapan niyang kay Maharlika na yan. Alam niyo kung bakit hindi nabigyan ng hustisya, guys? Kasi actually nireklamo itong si Maharlika ng tawag dito, ng pamilya ng lalaki, pero dahil nga meron silang anak at 4 years old pa lang during that time, kasi di ba 27 itong matanda. During that time. Guys, in fairness, words of the day is unanimous and during. during that time.
Tayo kailangan mag-English. Kaya nga ako, hindi ako nag-i-English eh. Kaya nga, ayokong mamali-mali. Ha? During ha? Pwede ka maging duling. Pinagsama mo yung durian tsaka duling. During that time. During. Ha? Lagyan mo ng konting hagod. During that time. Putay na itong mga tanso vlogger na to. Buisit ka. Namatay, mga 60, 61, 62, basta ganun. After 4 years nga po guys, compute nyo na lang, nategi nga itong asawa at lumabas sa autopsy na nilason. So sino pa ba yung maglalason doon? Kasi, kasi siya naman yung nag-aalaga doon eh. At saka nurse. May pinag-aaralan itong si Maharlika. Hindi, diba, inamilis ka. Juting inamas ka. Putay lang, kataga ni Marley kayo. Gigigil ako sa'yo, hindi gawain ng Pilipino yung ganun. Diba? Tapos yung pangalawa niyang asawa ngayon, ewan ko kung sila pa, kasi according lang din dito sa Euronymous na to, pinipirahan niya. So, eto honest opinion, wala tayong papanigan dito, no? Pero, kung si Marley ka man ang nanglason or pumatay sa kanyang asawa, at sabi mo nga, during that time, dapat nakasuhan na si Marley ka. Kasi, di ba, sabi mo may autopsy. No? Tanso vlogger, during that time, kung talagang pinatay ni Maharlika ang asawa niya, dapat nakasuhan na yan. Dapat nasa kulungan yan. Oo, dapat hindi na yan pinalaya at mabigat na kaso yan. No? At base your video na sinasabi mo, nasa sayo ang autopsy. Una-una, kung ibang bansa ang may hawak ng autopsy, hindi yan pwede ilabas dyan sa kanila yan. Para sa kaalaman mo lang, Tanso. Oy, Tansuan. Ito, pagkakalam ko, ito yung nag-iisang babae sa Tanso vlogger eh. Una-una, hindi yan pwede ilabas. No? Kayo nga, Boss J, bobo din, no? Ano daw? Kayo nga, Boss J, bobo din, no? Paano kami naging bobo? Ano naging bobo? Si Ma'am Mirasol, ano nangyari sa Ma'am Mirasol? Paano naging bobo ako? Kayo nga, Boss J, bobo din, no? Ha? Tama na yan, Jay. Sayang, hindi nagtitrip. Ang saya ko pa eh. Paano Ma'am Mirasol na bobo? Hindi nagulat ako dito sa sinabi ni Ma'am Mirasol. Paano ako magiging bobo? Tama naman sinabi ko. Kaya nga sabi ko, di ko kaya nga. Ano daw? Ano bang pangalan ng ungas na vlogger niya? Huwag niyo lang panoorin. Oo, basta Tansu vlogger yan. Tansu vlogger yan, huwag niyo lang panoorin. Mali. Ano na? Mali ka nang intindi mo siya. Okay. Buti na lang. Gulat ako eh. Kasi alam ko si Ma'am Mirasol, ano to eh. Nanonood din to kay Marlick eh. So, baka nagagalit na naman sa akin. Ulitin ko ha. Kung si Maharlika ay pinatay niya yung asawa niya, dapat nakakulong na yan. Kasi una-una, Amerika yan, ibang bansa yan. At siya pa yung nag-aalaga. So, walang ibang mapagbibintangan doon kung hindi si Maharlika. So, sa madaling salita, dapat nakulong na agad si Maharlika during that time. Sa kanya galing yung during na yan ha. During that time, dapat nakulong na si Maharlika antimano. Kasi rules of America yan. Napakabigat na kaso niyan. Tapos pangalawa, napakalabo na mapunta or mapadpad sa Pilipinas ang isang autopsy. No, malabong mapunta yan sa Pilipinas yung autopsy na yan. Kung sakali man na sinasabi mong autopsy na yan. During, okay. Para sa kaalaman mo lang baka mamaya kasi medyo nadadala ka lang sa talent mo na medyo malaki-laki kaya gumawa ka pa nga ng isang channel. Dati isa lang channel mo, ngayon nagdalawa ka na, no, para doble kita nga naman. So wala tayong magawa doon eh. Baka yan lang din ang pinapakain mo sa mga anak mo, gawa ng ikaw rin. Ito rin kasi yung vlogger na gumawa ng fake news kay EBP Sara.
Siya rin po yung nagsalita na may lalaki si BP Sara na sinang-ayunan naman ng mga tansu vlogger, no? Anong sabi dito? Tama ka, Jay. Matindi ang mga pulis sa Amerika. Kaya malabo. Ito, medyo alanganin tong babaeng to na hindi talaga kapanipaniwala yung mga sinasabi niya, no? Kaya during minsan ayos-ayos katulad nung kay BP Sara na ginawa mo dati, ha? Minsan ayusin mo naman yung pa-fake news mo para kagatin naman namin lahat. Ayos-ayos naman, no? Kasi malabo talaga yung sinasabi mo na unang-una, sino ka ba? Maaari pa siguro kung presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos siguro, pwede pa na may sa 100% siguro mga 20 to 10%, no? 20 to 10% mapapasa kamay ni President Bongbong Marcos ang autopsy na yan kung sakali. Pero ikaw na normal na vlogger ka lang, kagaya ng sabi, palagi ko sinasabi na pinabili ka lang ng asawa mo ng tanduay, pag-uwi mo, nakapulot ka ng cellphone, naging vlogger ka na. No, yun lang, no? Kaya malabong mapapasaya yan. Ang pangalan nito si Mima. Promote na rin natin para may manood. Type nyo na lang dyan, Mima. Tapos report nyo na. Marami naman supporter ni, di ba? Ni Marlica. Umabot kayong 31k views sa nyo sa tawag nyo, sa live i-report yan. Face out agad channel nyan. Di ba? Pakita nyo yung lakas ng MDS. May kaso yan, Amerika, may autopsy record si Mimi. Kaya nga kaso yan. Ano daw? May kaso yan sa Amerika. Sino may kaso? Si Marlica? O baka si Mima nyo ang magkakakaso? Mima, sabi lang. Munaunahan mo ako, Sir Diego. Jay, tawagan natin siyang Juring channel. Yes, yan na ngayon si Ka-Juring. Kung may katunying, may Ka-Juring. Inday Juring. Puta, tawag-tawa talaga ako doon, puta. Sa susunod ka, ito, payo ko na rin sa'yo kasi nga sabi ko, baka pangpakain niya to sa pamilya niya. Kaya ito yung gumawa ng issue kay BP Sara. Baka mamaya, wala kang pangkain sa anak mo. Sa susunod, para medyo kapanipaniwala, mag-research ka muna para ulitin ko sa'yo, ha, hindi basta-basta naglalabas ang Amerika lalo't autopsy. At sinasabi mo nga, diba, may foul play. So hindi pwedeng lumabas yan sa bansa nila. At sa isang katulad mo na vlogger, napaka-imposible no? Minsan masarap din mangarap, pero hanggang pangarap lang, ha. Wag mo muna wag mong pamiyasain ang sarili mo na lagi ka na nananaginip ng gising. Vlogger ng tanso, ha. So naiintindihan naman kita kasi baka ayan lang ang tanging hanap buhay mo kaysa maging dancer ka ng club, kaya chinaga mo yung etong tawag dito, etong ginagawa mo ngayon paninira sa Duterte. At eto, may panibago ka man chismis dito kay Maharlika naman, no. So yun lang pa, pinayuhan pa kita bilang kuya mo, ha. At medyo naaawa din ako sa'yo, baka yan lang ang tanging hanap buhay mo. Pagpasensya na natin kasi baka yan nga lang yung talagang tanging hanap buhay niya na pangpakain niya sa pamilya niya. So dito, hanap pa tayo dito ng isa pang issue or topic. Kasi sabi, yung kay Mig Subiri, sabi ni Mami Vilma, ano ba yan? Mig Subiri. Ano yan, Mami Vilma? Nandiyan, Beijing, Mami Vilma, nandiyan ka pa ba? Ano yung sinasabi mo kanina kay Mig Subiri? Boss Jay, ng kapera yan nung 2022 election, no? Kahit na. Sino yung dancer? Balita ko dancer ng club to dati. Pero yan nyo na. Mukha naman. Sobrang gipit sa amin watching from Australia. Sobrang higpit sa amin.
Watching from Australia. Oy, Sir, Lynn Mitchell. Oy, during. Oy, Sir Ruder, shoutout. Oy, asan yung sinasabi niya, no? Yung kay Mig Subiri daw. Mig Subiri versus BP Sara. Tama na. Tingnan natin, Okay, tingnan natin. Ano to? 2 days ago pa to eh. Senator, hindi, napanood ko na to, napanood ko na to, na-reactionan ko na ho to. Oo, tingnan nga natin dito kung ano pa yung hindi natin nare-report. Ano to? Kapasok lang, ano to? Ayoko panoorin tong balitang to. Oh, so hanap tayo dito ng panibagong balita, guys. About dito sa mga nangyayari sa mga Duterte, no? Para mas maganda yung ating eto, gusto niyo ba na suplakan? Ano bang gusto niyong tema? Supalpalan ba? Gusto ko supalpalin na vlogger eh. Ng Tanso, isa pa gusto niyo? So, mahirap pala, baka itsupulangkot tayo, no? Oo, pinatigil daw ni Amy yung hearing kay Subiri. Pinatigil. Okay, hanapin natin yan. Pinatigil. Amy Marcos. Amy Marcos and Migs Subiri. Ito yan. Yung hearing sa Pulburon. Sir Diego? Yung hearing sa Pulburon, pinatigil. Jadi, paano po ba mag-join sa channel na ito? I-click mo lang yung join button tapos may lalabas yan 25 pesos. Philippine money. 25 pesos yan. Tapos, ikaw na. Kung may ka. May ipin na siya, naka-brace pa nga eh. Sabit-sabit yan pag sumubo ka ng hotdog. Gago! Asan? Ay, eto. Ay, 1 year ago to eh. Wait lang, hanapin natin. Amy Marcos, pinatigil ang hearing. Tingnan ko nga. Oy. Ano yung lumabas na yan? Nangahak ako ng Amy Marcos, ipinatigil ang hearing. Okay? 1 month ago pa to eh. Anong mga wala akong mahanap. Guys, ito to, one day ago. Ito to, 1 day ago. Senator Markey, smug of crops rumors. Ay, wala. Ito. 3 months ago. Guys, wala ba kayo? Pasan nyo nga sa akin. Pero may papanood tayo dito pala. Ito pala, meron pala dito. Nakalimutan ko. Saan na yung video na yun? May papanood ako sa inyo. Ito. Ano ba to? Ito lang, hinahanap ko yung kay Amy Marcos 2 days ago. Amy Marcos sa umano'y ito, kay Trillanes to eh. Hinahanap ko yung kay Amy Marcos. May nagbigay ng warning kay BBM. Nangyari na ang to. Ito pa, panoorin natin to. Nako po. Mong galit na galit si Kuya. Oo, ito, panoorin natin to. Mamaya na yung kay Amy habang hinahanap ko. Panoorin natin to, no? Nagbigay ng warning kay President Bongbong Marcos. Nangyari na nga ang di dapat mangyari. Ito, panoorin natin to. Mukhang maganda to Mukhang maganda to guys Hoy, pasensya na kay Boss Dada, nasabayan ko siya. Pasensya na. Ngayon lang naman to, okay? Grabe to Okay, shoutout po pala dun sa may-ari ng video na to. Sino ba to? Shoutout kay Tropang Bisaya. Siguro tropa to ni Teyoko, Tekoy. Nakalimutan ko pangalan nun. Basta ipopromote ko na lang yun pag nakita ulit kami. So, wag mo kay copyright So, play natin. Ito, tandaan nyo. Ako. Huwag nyo subukan ng taong bayan pag nagalit. Ako.
Wala Kahit kayong nandyan kayo, magagawa. nakaupo, sitting president kayo, kaya kayong patalsikin ng taong bayan. What happened to the Sri Lanka? Pero kung sakasakali magkaroon ng labanan, Ito magandang pag-usapan guys, alam niyo kung bakit. Kasi ito, ano to boses to ng sambayan ng Pilipino. Ito yung magandang pag-usapan sa kadahilanan nga na talagang taong bayan mismo yung nagsasabi, di ba? Mas okay ito. Kaya ito yung mga dapat natin pagtuunan ng pansin. ang Marcos camp is coming election 2028 at saka between Marcos camp at saka Duterte. Sa palagay mo, sinong magwawagi? Kami, apat kami. Duterte natin kami. Malamang na sa Duterte yan. Ano yung opinion niyo, sir, sa pagharangan nila? Di ba, may hinarang yung Maisog Rally. Ang Maisog Rally naman, ito yung hakbang na kung saan sumusuporta sa Duterte administration. Ano yung opinion mo doon? Alam mo, una sa lahat, ang may Rally is may permit. Sa malamang, binarang ng gobyerno natin yun doon, binarang natin ng gobyerno para magmatuloy. Kasi nga, para sa Duterte administration. Hindi kung para kanino. Sino bang pwedeng humarang? Ang mayor ng Bulacan? Ano po ba yun? Hindi harang ang mayor ng Bulacan. Ang gobernador? Hindi harang. Ang congressman, hindi harang yun. Kung nasa Malacanang kakaharang. Pwede. Pwede. JP Tandos yun, JP Tandos. Ibig sabihin, dito talaga nakikita na talagang mas malakas pa rin talaga ang mga Duterte. Oo naman. Kumbaga malaki pa rin ang impluensya. Ang laki ng influensya ng Duterte sa ginawa ng administrasyon ng tatay ng mga Duterte sa Pilipinas. Hindi mo maaaring makalimutan yun. Dahil sa loob ng 6 na taon, ang ibang presidente walang nagawa. Kaya wala ka pala akong audio. Sorry, kaya pala wala akong Hindi, ang ibig ko sabihin kanina sa sinabi ni tatay na hindi daw hinaharang ng gobernador, ng mayor. Ang ibig sabihin ni tatay nun is ang umaharang ay yung yung mismong presidente. Oo. Okay na, sige, tuloy na natin. Sila, ang trabaho ang ginawa. Ng mga Ng mga Duterte. Kaya nakikita lang ako. Hindi mo masabi. Basta-bastahin mo na lang kalimutan. Ang nangyari. Sa ngayon, umaasa pa rin siguro ang mga tao na sana palang araw. Duterte pa rin ang tumaban sa mga bagong. Pero kung sakasakali magkaroon ng labanan, ang Marcos camp this coming election 2028 at saka between Marcos camp at saka Duterte, sa palagay mo, sinong magwawagi? Kami, apat kami. Duterte natin kami. Malamang na sa Duterte yan. Kasi itong midterm election, no, pag hindi pa Oo, kahit subukan natin ngayon, no? hindi pa nagbago ang strategy ng gobyerno, hindi Wala. Alam niyo, napakagandang pag-usapan tong mga ganito kasi nga ito po ay pulso talaga ng bayan. Kaya ang sarap din manood sa mga ganitong vlogger katulad nito nila Terio, tsaka nito ni Tropang Bisaya kasi nag-iikot sila sa mga lugar-lugar para kausapin at interviewin yung mga tao. Hindi siya scripted, no? Kaya maganda rin talagang pag-usapan. binaba yung bigas. Wala. Walang mangyayari dyan. Talo silang lahat dyan. Landslide ang aabutin nila dyan. Sa galit ng taong bayan na sinasabi nila na Isipin mo na lang. naman kayong Ano, sir, yung nakikita mo doon sa sa Calle Sorvino? Ano yung reaksyon ng tao? Saan to? Sa BGC? Ay, hindi. Probinsya pala. galit. Galit sa sobrang kasal. Kaya, hindi ko na binago na yun. Konstitusyon. Pwede silang mangyari. Sabi na ng mga parties na vlogger, diretso na sila nalorong Eto, sir, may tanong ako. Kasado na daw ang rally. Kasado na, ha? Mayroon na daw silang permit. Ito po ay pinapalabas ng mga vlogger sa kabila. Na meron na daw silang permit na kung saan kasado na daw. Pwede lang gawin yun eh, kahit na kami naman, Ano opinion mo na pinagre-resign nila si Sara Duterte? Sa amin naman. Sara Duterte, hindi naman kapit ako. Nakatulad nila. Hindi kapit ako si Sara.
Speaking of resign BP Sara, alam nyo napakalabo nun. Isang napakalaking katangahan po yun. Alam nyo kung bakit? Unang-una, may impeach ang isang vice president or ang vice presidente kung may ginawang mali. Kung hindi niya nagagampanan ng kanyang trabaho, kung may kaso ito at kung may pangungurap or paglabag sa batas na ginawa niya na ayon sa ating gobyerno, yun pwede. Pero si BP sana unang-una sa survey, sa lahat, sa pagpasok pa nga lang sa attendance sa gobyerno, na top 1 siya. Sa survey, tiwala ng taong bayan, top 1 siya. At talagang nakikita natin na pinagtatrabahuhan niya talaga yung kanyang posisyon. Hindi katulad ng tawag dito, hindi katulad ng iba diyan na puro sahod lang ang inaatupag ni BP Sara. Tsaka ito pa pinakamalupit diyan, no. Sino ba naman na magtatanggal kay BP Sara? Tingnan niyo ba naman, ito yung may papakita ako sa inyo na may ipapakita ako sa inyo na picture, no. Ito. Wait lang, i-cancel lang natin to. Tingnan niyo to. Tingnan niyo maigi to, guys. Oh, tingnan niyo. Ito pa lang, oh. Tingnan niyo maigi to. Tingnan niyo. May pinakamataas na sinahod sa gabinete noong 2023. Oh, eto. Jesus Crispin Remulla, 7 million ng sahod. Enrique Manalo, 4 million. Antonio, 6 million. Eto, 4 million. Renato, 6 million. Eto, 4 million. Oh, Manuel Bonoan, 5 million. 4 million. Si Leo Magno, 4 million. Si Leo Kakdak, 3 million. 4 million. Tingnan nyo kay BP Sara, guys. Number 13. Tingnan nyo kay BP Sara, oh. Tingnan nyo. Like na rin natin. Walang masyadong like, 500k ang sahod ni BP Sara. Samantalang to, eto, Department of Information and Communication Technology Secretary. Ang taas ng sahod niya. O eto pa, Agriculture Secretary, 400k, medyo mababa kay BP Sara. Eto, Labor and Employee Secretary, 4 million. Dihamak na mas mataas sa sahod ni BP Sara. Eto, Department of Immigrant Worker Secretary, 3 million. President Assistant, second, 4 million. Department of Public Works and Highway Secretary, 5 million. Lalo na to si Remulla. Anong natulong nito sa bansa natin? Bakit magkakaroon ng 7 million ng sahod nito? Department of Foreigner, Di ko makita. Ang liit ng letra. Secretary, si Enrique. Special Assistant to the President, Antonio Lagdameo Jr. Isipin nyo nga yan. Tapos, kayo pa? Si BP Sara pa ang gusto nyong paalisin? Tayo na, kung may papaalisin kayo sa gobyerno natin, siguro itong mga malalaking mga pinapasahod natin, no? Alalaki ng mga sahod yan. Saan ba nanggagaling yung sahod yan? Sa atin. Diba? Kung sino pa masipag at may silbi, yun pa ang mababa sahod. Kaya nga, correct, Sir Diego. Kaya yung mga nagsasabi dyan na resign BP Sara, ang kakapal ng mukha nyo at napakatatanga nyo. Kung sino pa yung walang pakinabang, kung sino pa yung hindi napapakinabangan masyado ang kaban ng bayan or ang pinapasahod natin sa kanya. Yung bababa niyang sinasahod ni BP Sara na yan, 500k. Ako sumahod ako ng 500k, kinapos pa sa bahay ko. Hanggang ngayon wala pang bubong. Kaya nga nagdodoble kayod ako sa live para kahit papaano may pangbubong na ako sa bahay ko na pinapagawa Diray mo ba naman yan? Tapos sasabihin nyo, resign Sara?
dapat kung i-resign nyo si BP Sara, unang-una nga, dapat ano yan, bagsak ang ano yan, or hindi niya nagagampanan ng trabaho niya, pero nagagampanan niya eh. Ay, laging ang top 1 yan eh. O kaya huwag kayo magsasalita agad ng ganyan na resign BP Sara. Kaululan yan, kagaguhan yan. Yung kanila. Sara, kahit na hindi na sa Defense Secretary, Vice President pa rin siya. Di ba? Hindi kagaya ng mga anay sa Tama, lipunan ma'am. na sinisiksik nila ang sarili nila sa Malacanang. Samantala, nung una, kanya pa lang, Vice President, BBM, Presidente. Tapos, malata nila ng buhay na walang Alam nyo yung sahod ni BP Sara, kapag tinrabaho natin yan, pwede natin na reklamo yan. Sa totoo lang, pwede natin reklamo yan. Tutangin lang yan. 500k papasahod mo sa vice presidente. Parang sahod lang ni Bato nung general siya nun ah. Baka matagal na yan sila Jay nagtatrabaho. Kahit matagal. Oh. Oy Sir Jake, shoutout Sir Jake. Pangit naman yun. Oh. Ulol ka rin. Dianos Napoles, putang na apelyido mo pa lang, kriminal na hayop ka, putang ina ka. Lumayas ka dito, ina ka. Eh tuloy, mura ka tuloy na hayop ka. Putang na kung ano kasi pinagsasabi mong Napoles pa apelyido mo ha. Di pa Napoles ka pa. damit. Pag binura nila, walang halaga. Ito na ngayon ang bayan. Kaya, kanyang asawa, anay din sa kanya. Kasi bakit twist na? Mga ginawa na yan, paano ginawa nila sa atin? Dito tayo. Ito tayo sa isang video. May magandang video. Yun yung nakakabahala eh. Kasi pinagtatawanan niya tayo. Ay, salamat. So, you know, we are Salamat, Sir Randel. Thank you. And Madam. Kami nauulol, oh. Putay na, Napoles pa yung apelido. Apelido pa lang, kriminal na eh. Hindi nila ramdam ang hirap ng tao kasi malaki sahod nila. Kaya nga, tama ka, Mama Mickey. asking him to prove otherwise, kung totoo or hindi. So, ano ginagawa niya? Pinagtatawanan niya tayo. Pinagtatawanan niya yung ating concern. You know, being a Filipino citizen. Bansa at ang iba dito hindi TDS. So, yun lang. Kahapon kasi, nandito po yung iilan sa mga grupo na sabihin nun natin is Marcos Loyales, na ang kanila pong panawagan ay mag-resign daw si Sara Duterte. Ano po yung inyong opinion about this? Parati ko nga sinasabi ano bang violations. To even think na Yan, no, 'di ba? Dito, ito yung kanina kaya ako dinugtong tong video na to. Ano pong violation ni BP Sara para mag-resign? Meron ba siyang issue about sa pulburon? Naaktuhan na ba or napatunayan na ba si BP Sara na nagnakaw sa kaban ng bayan? O baka sabihin nyo na naman yung about sa confidential fund. Ha? Hindi pa ba kayo nalalaos doon? Sir Randy Javier, shoutout po. Baka mamaya hindi si Bibian Beles ba yan? Oo, siya nga. Baka mamaya about na naman sa confidential na naman yan. Baka hindi pa kayo move on doon they'll ask her to resign. Wait lang kung about sa confidential fund ay siguro mas maganda kung silipin nyo muna yung about kay Leni Robredo nung panahon na vice presidente siya. 900 ano yun? 900 million yun. Oo, 900 million yung kay Leni Robredo. Baka hindi nyo alam Leni Robredo. Eto, papakita ko sa inyo mga tanso. Baka hindi nyo kasi alam confidential fund. Eto pakita ko sa inyo. Baka mamaya hindi nyo alam na may ganito pala ang ganito pala kalaki ang confidential fund ni Leni Robredo baka medyo kayo maputol ko lang kayo sa reaction
Gusto ko lang kasi supalpalin yung mga siraulo dyan eh. Oh, eto ba yun? Wait lang, let me 2019 eh. Ito oh. Oh, magkano ba yun? Magkano? Ang confidential fund ni... bakit ayaw? Ay, walang pinapakita. Tingnan natin. Andito yun, alam ko eh. Oo. Panalo ang studio mo, Jay. Oo nga, sir eh. Ang problema lang, yung audio ng mic ko, hindi ko pa nako-control. Oo, kung anong. Baka hindi kasi alam ng mga tansuto, lalo ng mga dilawan, yung about sa confidential fund ni Lane Robredo. Oo, baka puro katulonggisan lang yung alam nitong mga hayop na to. Oo, wait lang, hindi ayaw gumana nung site, mukhang binura na. So hanapin natin. Susupalpal ko lang sa inyo ha, para lubos nyong maunawaan ang confidential fund ni Leni Robredo nung siya pa ay presidente. Ano ba yun? Ano bang site yun? Nakita ko yun. Wait lang, isipin ko. Ano bang site yun? Okay. Ano bang site yun? Nakalimutan ko na. Akalain mo, 900? 900, eto, House Panel Ox Robredo, 673 million. Ano pa nga to eh? Fake news pa to eh. Philippine Star. Fake news pa nga to eh. 600 eh. Natatandaan ko, nasa 920 million yun. Confidential fund. So, saan gagamitin yun? Oo. Eh, hindi naman na in-explain din ni Leni Robredo yun. Kung saan niya gagamitin yung confidential fund na yun. Oo. Tapos ngayon, mag-ano kayo? Magsasalita kayo ng kung ano-ano? Kay BP Sara, mga tulonggis kayo, mga hinayupak kayo. Puro lang kayo salita, wala namang kayong confidential fund. Ito na, hindi ko makita. Ito, parang hindi kayo binura na. Eto. Ano to? Billion? Wait lang, tignan ko nga to. Billion ba to? Parang fake news din tong hype na Instagram na to. Fake news nga. Billion ba yun eh? P. Tingnan nyo, ito na lang eh. Confidential fund. 20, 500, 19, 100. Ito, isa na rin siguro to. Isa na rin to. So, tayo na, wala ayaw gumana nung ito. 300 Isa rin to. Ito ba yung confidential fund? Wait lang ha. 600 budget next year of Office of the Vice President. Eto, pakita ko sa inyo mga tanso. Putang ina yung mga hype na to eh. Makapag kayo eh. Magkano ba yung kay BP Sara? Magkano yung kay BP Sara? Ha? Yan August 28, 2019. House Panel Ox Robredo, 673 million. 2020 budget. Ito nakalagay Yan, Manila, Philippines, the House of Representative commit on approve the proposed 673 million budget for next year for the Office of the Vice President. Nakita nyo ba yan? Paano nyo nakikita yung mga hinayu pa kayo? Puta na yun, puro kayo dada eh. Puro kayo dada eh. Yan. Puro kayo dada eh. Ang inan tong mga hype na itong bubobo nyo. Kasi lagi ko naririnig yung yung 300 million na confidential fund ni BP Sara eh. Eto nga mali-mali pa nga itong na-report ng Philippine Star eh. 920 million yan eh, alam ko eh. 920 million yan eh. Ito yung isa. Tanginan itong mga hype na ito bubuhan yung mga putang ina nyo Kala nyo, tanga-tanga kami. Tayo na hindi ma-view. Hindi ma-view tong isa Ano ba to? Hindi talaga ma-view.
Visit. No? Yan, visit. Doon tayo na sa Instagram. Sa Instagram pa tong mga hinayupak na to. Sana gumana. Yan linaw niya na. Ito pa nga Ay, ito pala yun. Ito pa Oh, 377 million assistant and 552 million. Total of so yung pinaka-total nito. Wait lang. Total of hindi ko na makita. So baka nandito yan. Tangin ng mga hype na to, ano nyo ko sinusubukan nyo yung pasensya ko wala, ayaw talaga. Ito ito pa isa. Sampal nyo to sa ngalangalan yung mga hype kayo. Yan ano nyo, sampal nyo yung sa ngalangalan nyo tingnan nyo yung dito sa taas, 0. Pagdating ng 10 million, 19, 35 million, bumawi. Naging 0 nga doon sa taas, bumawi naman sa pangatlo. Pagdating sa pang-apat, mas bawing-bawi. 526 million. Kay BP Sara is 378 million. Tapos ngayon sisitahin nyo si BP Sara? Mga gunggong. Tingnan itong mga hype pa to. Mga bobo. Mga inayupa kayo. Okay, tuloy natin to. Yung DepEd ang pinaka-most trusted, pinakamataas na approval in any of the government agencies right now. So, walang basihan kung hindi politika. Okay, so tayo naman, nandito naman tayo ngayon because of the hearing. At yung hearing natin, napakaaga pa po, 7:00 pa lang ito ng umaga, no? Pero yung hearing kasi mag-umpisa ng 10 o'clock. So yung hearing, napaka-importante sa amin dahil ito ang isa sa mga witnesses, which is si Jonathan Morales, nagpapatotoo doon sa alleged drug use of our president. So nandito kami just to show support sa truth. No? Ang katotohanan dapat lumabas. And we are here, of course, as a Marcos Resign movement. We're asking the President of the Philippines, Bongbong Marcos, na sana naman po, we are humbly asking you po, Pangulo, na mag-resign na kayo because, our country is being very chaotic right now. Yung plataforma yung Uniteam hindi totoo. In fact, andyan na yung mga sinasabi ng mga tao kaya na talagang nabudol sila. And not only that, ang daming violations ng constitutional rights ng mga tao. So, ito, siya dapat mag-resign kasi marami siyang violations. And naghihirap ng mga tao, nagugutom ang mga tao. And to think, if it's true, na he is using illegal drugs, is he fit to run the country? Yun lang naman para sabihin mo na may pangulo tayo magamit ng illegal drugs. Marami pong implications ito kaya niya ba na mamuno ng isang bansa? Not only that, yung moral ascendancy, ano na lang ang sasabihin ng ating mga youth, yung ating mga kabataan, para sabihin nila na ang pwede palang maging pangulo ng isang drug addict. So, nakakapahala yon being a mother. So, nandito tayo sa Senate to find the truth. Diba? And, yun po. So, si Bongbong Marcos ang kailangan mag-resign. Kahapon po, natanong na rin si Bongbong Marcos na kung saan nga po, natanong na siya sa labot dito sa PDL link na kung saan, natanong siya ng media kung ano yung kanyang reaksyon. Pero tinawanan niya lang ito. So para po sa inyo, ano yung pinakadabis na gagawin
para sabihin, para ipakita niya sa tao na mali yung PDEA po na yan. Yun nga ang nakakabahala eh. Kasi pinagtatawanan niya tayo. So, you know, we are asking him to prove otherwise kung totoo or hindi. So, ano ginagawa niya? Pinagtatawanan niya tayo. Pinagtatawanan niya yung ating concern. You know, being a Filipino citizen. Bakit niya pagtatawanan yun? Anong ibig niya sabihin? So parang biro lang lahat? He's not denying it. You know? So meron daw na drug test na nangyari during election that it only took 2 minutes. You know? Sabi ko nga sa akin pananaw lang, lumagpas na yung sinasabi na lang hair follicle drug test kasi 90 days lang yan eh. Pwede ka naman hindi na mag-take na drugs for 90 days and you will be negative of the test, di ba? So bakit niya pinapatagal? Baka hinihintay yung 90 days, you know, para mag-drug test siya. So sa akin, hindi ko na siya hinihinga ng drug test, you know, for the fact that he's not even responding, you know, to the call of the people. Tapos na. Nung January pa tayo nagsasabi sa kanya magpa-drug test. Yan na, January, February, March, April, May. 5 months na po. Diba? So tapos... Wait lang, may babarahin ulit tayo. May pumasok na bangag eh. Ito bangag oh. Bangag vlogger oh. Tingnan mo to, bangag vlogger. Ay, bangag supporters. Ayan oh. Ito. Pinakamalupit ito. Nasa na yung 900 million na yan. Ito. Simula dito. Ayan o. Saan yan o. Hanggang dito. In 19 days. Spend. Ayan o. Spend in 19 days. Saan napunta yung ano na yan? Saan napunta yung 7 million na yan? Tsaka yung wait lang. Asan na yan? Where? Ito. 900 million. Total 900 million na hinihinging budget ni Robredo. Ayan o. The BPS total budget of 500 million in 2016. Robredo first year in office here turned began of June 30 of that year. Ito, spend was spent in 19 days. Tayo na nyo, kaya wag nyo kaming yabangan mga bopuls kayo ha. Ayan, kitang-kita nyo dyan si screen spend 900 million. Saan ginastos ni Lenny yan? Wala naman siyang posisyon. Partida, wala siyang posisyon nung vice president siya ha. Mga tolongges. Sabihin nyo, corrupt si VP Sara. Mas corrupt yung VP presidente nyo dati. Sampal nyo yan sa mukha nyo. Baka hindi nyo, baka hindi kayo marunong mag-research. Pasa ko sa inyo yung link nito. Baka hindi nyo kaya pasa ko, gusto nyo? Tapos papakain nyo sa mga anak nyo to. Eto anak ko, subo mo na itong papel na to kasi dahil dito naubos yung budget natin sa noong 2016. Tanginan tong mga hype na to, kami payayabangan yung mga hype kayo. Akala nyo wala kaming alam sa mga baho nyo. Kung tayo na 900 million, wala ka namang posisyon. Saan mo ginastos yan? A total of 900 million was spent in 19 days. Kung ginastos mo sa 19 days, talo ito mga putang ina nyo, huwag nyo akong ginagago sabihin nyo mga tapos kayo sa pinag-aralan nyo. Ako grade 2 lang ako pero papakainin ko kayo na likabok, mga gago. na yan.